Posible magamit ang mga findings mula sa Senate hearing sa War on Drugs bilang ebidensya sa investigasyon ng International Criminal Court, ICC, laban kay dating Pangulong Duterte at iba pang sangkot sa War on Drugs. Sa hearing, maaaring may lumabas na mga testimonya o dokumento na magdidiin sa mga patayan at mga umano'y paglabag sa karapatang pantao na naganap sa ilalim ng kanyang pamahalaan. Kung ang mga ito ay mapapatunayang totoo, maaaring isama ito ng ICC bilang karagdagang ebidensya sa kaso. Gayunpaman, ang ICC ay may sariling proseso ng pag-imbestiga at pagkuha ng ebidensya. Kaya't ang mga impormasyon mula sa Senate hearing ay kailangan munang suriin at beripikahin para maggamit ng formal sa korte. Mahalaga ang pagdalo ni dating Pangulong Duterte at dating Senadora Leila de Lima sa Senate hearing. At narito kung bakit. Una, para sa pananaw ni de Lima, si Senator de Lima ay kilalang kritiko ng War on Drugs at naging vocal sa mga paglabag na kaugnay nito bilang dating Secretary of Justice. Siya ay may malalim na karanasan at kaalaman sa batas at sa mga naging resulta ng kampanya. Ang kanyang pagsasalita ay maaaring magbigay ng ebidensya o impormasyon na makakatulong sa pag-iimbestiga ng Senado. Si De Lima ay una nang ipinaimbestigahan ang tinatawag noon na Davao Death Squad ni Duterte na noon ay ang mayor ay si Digong Duterte na may mga pinapatay sa tinatawag niyang Davao Quarry. Kasalukuyan noon na CHR chairman si Leila de Lima bago siya naging DOJ secretary sa panahon naman ni Pinoy. Iniimbestigahan din noon ni Senator de Lima ang drugs cartel sa Davao at mga patayan na sangkot si former President Digong Duterte. Ito naging dahilan para pag-initan ni Digong Duterte si Senator de Lima. Kaya nagawang ipakulong si de Lima at isangkot sa droga at mga tumatayong testigo para madiin si Senator de Lima ay mga convicted drug lords katulad ni Kerwin Espinosa. Isa sa nagdiin kay Senator de Lima na kalaunan ay binawi na niya ang mga ebidensya at alegasyon at sinasabing sa kanya ng isang quote niya si Senator de Lima kung ayaw niyang matulad sa tatay niyang si Albuera Mayor Espinosa na pinapatay sa loob mismo ng kulungan. Kalaunan, si Senator de Lima ay nakalaya at pinawalang sala sa tulong na rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pangalawa, pagbibigay linaw sa katotohanan. Sa harap ng mga testimonya mula sa mga magkabilang panig, maaring mas mapalapit ang Senado sa pag-unawa sa lawak at implikasyon ng War on Drugs. Maaari rin itong makatulong upang malaman kung may dapat bang panagutin sa mga kaso ng extrajudicial killing at iba pang mga paglabag sa karapatang pangtao. Ang kanilang pagdalo ay may malaking epekto sa paghubog ng mga konklusyon at rekomendasyon ng Senado at posibleng gamitin na ebidensya sa mga darating na legal na aksyon na posibleng makulong si Digong Duterte at iba pa niyang mga kasabahan sa tamang proseso at hindi na maulit ang nangyari kay Senator Leila de Lima na pinakulong dahil sa galit ni Digong Duterte at mga gawa-gawang ebidensya.